Alam nyo mga Chesero, no, isa sa mga motorcycle ng Yamaha nagtahan, itong Neo Gear, nagawa na namin ng vlog ni Walo noon pa. Pero sabi ng management, si Ma'am Judy, meron daw bagong Neo Gear S ngayong 2026. Kaya naman nandito po ako sa Yamaha nagtahan upang malaman kung ano yung mga specs at features ng Neo Gear S. Aba, akalain ninyo may tatlong kulay dito na available. So excited akong pag-usapan niya, kaya samahan ninyo ako. Kaya naman, hello mga Chesero, mga boss, mga paps. Welcome back to RJ Salosa Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagka-canvas sa mga motorcycle units, parts, and accessories. At tama nga po si Wala dyan mga Chesero, ito pong RJ Salosa Motovlog, ang pinaka-OG pagdating po sa motorcycle canvassing. Isama na rin natin dyan yung mga parts and accessories. Kaya naman, ano pa nitay nyo mga Chesero? Samahan nyo na po ako dito sa Yamaha Nagtahan upang alamin kung ano ba ang mga nilalaman ng Neo Gear S. In 5, 4, 3, 2, 1. Sa vlog na to mga Chesero, titignan natin na mas detalyado ang isa sa mga pinakasikat na scooter ng Yamaha sa Pilipinas. Ito ang all-new Yamaha Neo Gear S 2026. Kung naghahanap ka ng motor na praktikal para sa araw-araw na biyahe, pang trabaho, pang negosyo o pang family use, baka ito na ang hinahanap mo. Pag-uusapan natin ang design, storage, engine, performance, features, chassis, dimensions, at lahat ng specs nito para malaman natin kung sulit ba ang presyo nito na nasa 81,900 pesos. Kaya tara na mga Chesero, simulan na natin. Unahin natin ang design ng Yamaha Neo Gear S. Mapapansin agad ang tinatawag ng Yamaha na active styling. Mas matapang at mas adventure-inspired ang itsura nito kumpara sa typical na scooter. Makikita natin ang mas angular na body panels, matitibay na linya sa fairings at mas agresibong harapang disenyo. Para sa mga rider na ayaw ng sobrang sporty o sobrang formang scooter, magandang balanse ang Neo Gear S dahil pinaghalo nito ang practicality at modernong styling. At available to mga Chesero sa ceramic gray, basalt gray, matte brown. Lahat ng kulay ay may premium finish na nagbibigay ng mas modernong dating sa motor. Sa harapan naman, naka-LED headlight na ang Neo Gear S. Mas maliwanag ito kumpara sa traditional halogen bulbs at mas matipid sa paggamit ng kuryente o yung baterya. Malaking tulong ito lalo na kung madalas kang bumabiyahe sa gabi o dumadaan ka sa mga lugar na kulang ang street lights. Pagdating naman sa instrument panel, naka-digital meter panel na to mga Chesero. Makikita natin dito yung speedometer, fuel gauge, odometer, trip meter, indicator lights. Mas malinaw itong basahin lalo na kapag tirik ang araw. Meron din itong isa sa mga premium na binibida mga Chesero. Ito ang answer back system. Kapag nakapark ang motor at hindi mo agad makita kung saan mo ito naiwan, pindutin lamang ang button sa remote key at magbibigay ito ng signal para madali mong mahanap ang motor. Napaka-convenient nito lalo na sa malalaking parking areas. May kasama rin itong electric power socket. Napakahalaga nito mga Chesero para sa mga gumagamit ng navigation apps gaya ng Google Maps o Waze dahil maaari mong i-charge ang iyong cellphone habang bumabiyahe. Alam nyo, perfect talaga to sa mga delivery riders, motovloggers at sa mga mahihilig mag-long ride. At syempre, isa sa mga pinakamalaking selling point din ng Neo Gear S ay ang storage capacity nito. Meron na itong 18.6 liters na under seat compartment. So kasya dito ang half-face helmet, raincoat, tools, personal belongings, maliit na grocery items. Napaka-practical nito para sa mga rider na laging may dalang gamit. Isa pang feature mga Chesero na talagang ginawa para sa convenience ay ang spacious footboard. Mas malawak ang footboard area kumpara sa ibang scooter sa parehong kategorya. Mas maraming pwedeng ilagay sa bag.
grocery o delivery items. Habang komportable rin ang rider. Mas gusto ko to mga Chosero talaga. At ang seat height nito ay nasa 750mm. Dahil sa narrow seat design, mas madaling maabot ang rider ang lupa. Kahit hindi gaano katangkarang katulad ng mga Chosero dahil 5'5" lang ako. Magandang feature din ito para sa beginners at sa mga rider na gusto ng dagdag kumpiyansa kapag humihinto sa traffic. Sa likod naman, meron itong multi-function o grab bar. Bukod sa pagsuporta sa angkas, maaari rin itong gamiting mounting point para sa iba't ibang cargo. Meron din itong back step na tumutulong sa pagdadala ng karagdagang gamit o kargamento. Kaya kung ginagamit mo ito para sa negosyo o deliveries, malaking tulong talaga ang features nito mga Chosero. Ngayon naman, pag-usapan natin ang puso ng Mio Gear S. Wow, puso talaga no? Ang motor na to ay gumagamit ng 125cc air-cooled Blue-Core hybrid engine with smart motor generator o SMG. So, ulitin ko na lang mga Chosero ha. Ang engine type nito ay air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, single cylinder, 125cc at ang boring stroke nito nasa 52.4 by 57.9mm at ang compression ratio po nasa 11.0:1. At pagdating naman sa performance, ang maximum horsepower ay nasa 8.4 sa 6,500 RPM at ang maximum torque naman nasa 9.9 Nm sa 5,000 RPM. So ibig sabihin nito, ito ay sapat na ang lakas para sa city riding, daily commuting, at kahit may angkas pa. O, diba? Sapat na to mga Chosero. Isa sa pinaka-highlight ng modelong ito ay ang Blue-Core hybrid technology. Sa unang piga ng throttle, tumutulong ang smart motor generator para magkaroon ng mas smooth at mas responsive na acceleration. So hindi ito yung fully hybrid tulad ng kotse ha, pero nagbibigay ito ng dagdag tulong sa makina lalo na sa pag-arangkada. At eto pa mga Chosero, meron din itong stop and start system. Kapag matagal kang nakahinto sa traffic light, automatiko na namamatay ang makina para makatipid sa gasolina. Naku, napaka-importante nito ngayon. Kapag tiniga mo ulit ang throttle, kusa itong magre-restart. Kaya mas mababa ang fuel consumption at mas environment friendly pa. Fuel injected na rin ang Mio Gear S. Mas precise ang fuel delivery kumpara sa karburador, kaya mas matipid, mas responsive at mas madaling paandarin kahit malamig ang makina. Ang transmission nito mga Chosero ay naka V-Belt automatic transmission, so ibig sabihin twist and go lang ang paggamit. Wala nang cambio kaya mas madali para sa mga bagong rider. Ang fuel tank capacity ay nasa 5.1 liters, kaya sapat na to sa pang-araw-araw na biyahe at mas kaunti ang pagpunta sa gasolinahan. So, ibig sabihin, pinapalabas talaga ng Mio Gear S, talagang tipid ka talaga sa gasolina. Ngayon, dako naman tayo sa chassis at suspension mga Chosero. Para sa chassis, gumagamit ito ng underbone frame. Magaan pero matibay, kaya magandang kombinasyon ng stability at maneuverability. Sa suspension naman, mga Chosero, sa harapan naka-telescopic fork. Sa likod naman, naka-unit swing suspension. Magandang setup to para sa city roads pang araw-araw na gamit. At isa pa sa mga magandang feature ng Mio Gear S mga Chosero, malalapad itong mga gulong na to. Sa harapan po, nasa 110 by 70/12 tubeless. At sa likod naman, naka 110 by 70/12 tubeless. So parehas silang 12 inches ang wide tubeless tires. Mas maganda ang kapit sa kalsada at mas stable sa kurbada kahit sa basang daan. At sa braking system naman, sa harapan mga Chosero, naka-hydraulic single disc brake. Sa likod naman, naka-mechanical leading trailing drum brake. So, nagbibigay ito ng sapat na stopping power para sa ligtas na pagmamaneho. Ngayon, dumako naman tayo sa dimensions. So, eto na yung sukat nito mga Chosero. Yung overall width niya nasa 685mm. Yung overall height nasa 1075mm. Yung seat height nasa 750mm. At ang wheelbase nasa 1280mm. Ang ground clearance naman nasa 135mm. At ang timbang nito mga Chosero nasa 95 kilograms kasama ng langis at ang full ng fuel. So magaang ito imaneho at madaling isingit sa trapiko. So, ang price at ang final thoughts ko dito mga Chosero, sa presyong 81,900 pesos, maraming features na makukuha mo sa Yamaha Mio Gear S. Meron ka ng Blue-Core hybrid engine, stop and start system,
answer back system, LED headlight, digital meter panel, electric power socket, 18.6 liter storage, wide tubeless tires at ang spacious footboard. At kung ang hanap mo ay scooter na praktikal, matipid sa gasolina, komportable at may modernong features, isa ang Yamaha Mio Gear S sa pinakamagandang pagpipilian sa 125cc scooter category ngayon. So ayan na mga Chesero, naku, discounted price pala dito sa Yamaha Nagtahan. Kaya sa lahat po ng mga gustong kumuha ng Mio Gear S, punta na po kayo dito sa Yamaha Nagtahan from Monday to Saturday, 8:30 a.m. to 5 p.m. O kaya naman mga Chesero, kung malayo ang lugar ninyo, tumawag na muna ho kayo at ang number po nasa screen lang po para bago po kayo magpunta, masiguro ninyo na meron ditong Mio Gear S. Kaya yun lang po mga Chesero, pakishare na lang din po itong vlog na to sa mga kaibigan po ninyo na naghahanap ng mga motorsiklo. At ngayon naman, yung next natin, mag-canvas ulit tayo kung ano-ano ba ang laman ng motorsiklo ng Yamaha Nagtahan, kung ano-ano ba ang mga presyo nito. Thank you so much mga Chesero ko. Thank you at ingat po palagi.